ito yung mismong interview niya po kung saan itinanggi niya itong si Madriaga or yung ugnayan niya dito po, mga kababayan, kay Madriaga. So ngayon, pakinggan po natin ito and then pakinggan po natin yung resback ni Pebbles Cunanan patungkol po dito. So, ngayong January, first week sa January, pipirmahan na yung 2026 national budget ni PBB. Really pwede, uy, dapat before December 31 pirmahan ang budget. Otherwise, mag-reenact yan kung hindi pirmado by December 31. Ata niya, tinatanong sa kanya yung inak mga kababayan Anong meaning ng reenact, VP? Reenact meaning, ang 2025 budget will continue to take effect, will carry on. So, dapat pirmahan siya before December 31. Sabi Nasa presidente pa rin ang bola kung kailan niya gustong pirmahan yan mga kababayan. At saka kita nyo, sobrang tagal. Sobrang tagal na naging proseso sa Congress, sobrang tagal na naging proseso sa Senado nung 2026 national budget. Kaya pag dumating pa yun sa presidente, syempre pag-aaralan pa yan, talagang baka mapirmahan po yan nasa January na, mga kababayan. At yan naman po ay nasa mga kamay pa ng presidente, mga kababayan. Kasi nga aaralin pa niya yan, kasi nga baka mamaya may nakalusot na mga pondo na hindi naman po naka-align. Naka-align sa tamang paglalagyan. So ngayon mga kababayan, ito yung paliwanag dyan ni Sara Duterte na kapag ka daw po hindi na pirmahan ng presidente bago matapos ang Disyembre, magre-reenact daw mga kababayan yung budget. Ibig sabihin parang babalik sa 2025 budget at yun yung susundin. Pero gaya nga ng sabi ko, nasa presidente pa rin po yan. Anyway, tuloy pa natin. Malacanang, first week of January, pipirmahan ni PBBM. Naambot sa ilaha. So, bawal ba yan sa lobby? Sa batas dapat before December 31. Otherwise, mag-reenact by January 1. So, meaning magbabalik yung yung previous budget. Yung December 2025 budget, yes. John Ryan Calonian, sir. VP, can you confirm yung sinabi ni Secretary ang Secretary na sita ka po sa jail facility to visit Arnie Tagas and not Madriaga? Bahala sila kung anong gusto nilang sabihin. Basta ako, ang sinabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Hindi daw niya kilala ha. Kumakalat. O tayo din, may picture din tayo. Galit na galit dun sa reporter. So, picture ako sa at least siguro 1 milyong ba. Kita nyo mga kababayan, galit na galit doon sa reporter nung sinabi, paano po yung mga picture nyo kumakalat? Yung picture ni Sara at saka ni Ramil Madriaga. Ngayon, ito yung sagot nyo. Si Ramil Madriaga. May mga picture kayo, Bindi. Kumakalat. O tayo din, may picture din tayo. So, May picture ako sa at least siguro 1 milyong ba Filipino. At yung mga event na yon, tulad nung inauguration ko, siguro mga nasa 4,000 tao may individual pictures sa akin. At sa mga Zoom meetings ng parallel groups, more than 300 participants ang isang Zoom meeting. So, propaganda lang ito, VP, sa'yo, against sa'yo muna. Nag-release na naman kami ng statements kung lahat akusasyon lang, walang ebidensya, ibig sabihin, paninira lang yan. At kung paninira yan... Kasi parang lumalabas kasi mga kababayan, 2 tao yung dinalaw niya sa BJMP. Si Madriaga at saka po si Arnie Tevez. Ngayon siguro parang ang nangyari po dito, nung bumisita si Sara Duterte mga kababayan kay Madriaga, and then tapos na sila mag-usap ni Madriaga, sumaglit siya mga kababayan dun po sa bilangguan ni Arnie Tevez. Kaya sinasabi ni John Vic Remulla na nagkumustahan lang sabay alis. Kasi hindi naman pwede kasi mga kababayan, ito isipin nyo po hindi naman pwede na mag-aaksaya si Sara Duterte ng panahon na pupunta doon ng 10 oras ng gabi nang wala siyang importanteng kailangan. Kahit kayo, hindi kayo mag-aaksaya ng panahon na puntahan ng isang tao kung wala kayong kailangan ng 10 oras ng gabi mga kababayan. Siyempre, kaya nyo sasaglitin o pupuntahan yung isang tao kasi meron kayong kailangan. Di po ba? At ang isa pa dyan, gusto nyong makita kung ano yung kalagayan ng tao na yon. Ngayon mga kababayan, kung kumustahan lang yan, hindi po kapani-paniwala yung sinasabi ni Secretary John Vic Remulla. Kaya nga nakakapagtaka mga kababayan Bakit sunod-sunod ngayon yung pagpapapress con
ni Secretary John Vic Remulla. Di po ba? Kaya ako talaga mga kababayan, hilaw ako sa sinabi ni John Vic Remulla na para sa akin hilaw yon na sinabi niya nagkumustahan lang sabay alis o nagkumustahan lang itong si Sara Duterte and then wala nang pinag-usapan dalawa ni Arnie Tevez. Kalokohan po yon. Parang ang lumalabas nga po dito, dumalaw si Sara Duterte dito kay Ramil Madriaga mga kababayan. At the same time, di ba may issue siya ng pabalik-balik doon? Di ba dinalaw niya na rin eto pong si Arnie Tevez. Anyway, ituloy pa natin. Connected pa rin yan sa 2028 presidential elections. VP 2 months from Yes, tama itong si Ma'am Elsa Brillante. Brillante, di pa oras ng dalaw. Kaya nga po di ba? now, February, may possible na magpa-file ulit ng impeachment site. Ready na ba yung camp mo for that any eventuality? Ito, wala na yan. Usaping impeachment na yan, mga kababayan, na daanan na natin kanina yan. So ngayon, itinatanggi niya sa madalit salita yung ugnayan po niya kay Ramil Madriaga. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan, etong sagot ni Pebbles Talakera patungkol po dyan. Ayan, kinikredit po ulit natin to kay Pebbles Chororo 2. Doon po sa TikTok mga kababayan kung hindi nyo pa napapanood. So ngayon, eto play natin. Kasi may pinapakalat na bago yung kampo ni Sara Duterte sa pamamagitan po ni Maharlika. Ang pinapakalat ni Maharlika mga kababayan, si Pebbles daw ay inutusan ni First Lady at saka daw po mga kababayan ni nung anak ni Juan Ponce Enrile para asikasuhin etong si Ramil Madriaga para bisitahin doon po sa Camp Bagong Diwa dyan po sa may BJMP. So ngayon, pakinggan muna natin ang sagot ni Pebbles mga kababayan dito po sa pagtanggi ni Sara Duterte. Eto, play natin. Basagin natin uli si Sara Duterte kasi ang sabi niya hindi niya raw kilala si Ramil Madriaga na naman. At nung inauguration niya, 4,000 daw yung taong nanood. Oo, 4,000. Pero yung invited talaga sa dinner mo is parang nasa 150 lang. Yung merong mga invitations. Diba? Alam mo, ikaw talaga, champurado girl. Ang dami nang tawag sa'yo, champurado, Sarah Mau, Mary Grace. Napakasinungaling mo. Okay, umpisahan na po natin siyang basagin. Hindi raw invited si si Ramil Madriaga Okay, tingnan natin. Ayan, basahin natin. Ayan Good day. Miss Dr. pa ang tawag niya, Dr. Madriaga. The attached guidelines serve as your invitation to the inauguration of Vice President-elect Sara Z. Duterte. Respectfully requesting for your confirmation by June 13, 2022, RSVP Sejen Group at 0917049985 or at this email address. Thank you. Very truly yours, Vice President-elect Sara Z. Duterte's inaugural team. Sa tingin nyo mga kababayan, kung hindi kilala ni Sara Duterte si Ramil Madriaga, sa tingin nyo may imbitahan kaya yan sa inauguration mga kababayan ni Sara Duterte bago siya umupo bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Eto, isipin nyo mga kababayan, kung hindi kilala ni Sara Duterte sa Madriaga. Anyway, tuloy pa natin. Ano yan? Bakit merong invitation si Ramil Madriaga kung hindi mo siya kilala? Diyos ko talaga, alam mo, nung nagsabog ng kasinungalingan ng ang Diyos, sinalo mo lahat. Oo, no? Bukayo na naman ang Vice President na gustong maging presidente. Ano ka ba? Diyos ko, marami pa akong resibo. Ayan pa. Hindi ka lulusot sa akin, promise. Eto pa. Okay. After ng mga panunumpa mo bilang isang Vice President, nagkakawin mo yung trabaho mo, churut sa harap ng 4,000 na tao. Yung 4,000 na tao na sinasabi mo, yun yung mga taga Davao. Yun yung sa labas. Diba? Okay. Wag muna to. Hindi ko muna sasabihin sa inyo kung sino yan. Sabi nga dito ni ni Pastor Geoffrey,
kumpare hindi kilala. Kaya nga, di ba? Doon pa lang mapapaisip na kayo eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan na napakasinungaling po ng ating Vice Presidente. Posibleng hindi niya kilala si Madriaga. Ang dami nilang litrato mga kababayan at imposible nakadalabas ni Sara Duterte nagpapapicture itong si Ramil Madriaga sa kanya. Eh maliwanag nga mga kababayan na nagkaka-video call nga silang dalawa ng kanyang kumparing si Ramil Madriaga. Anyway, tuloy pa natin. Ayan. Ayan yung sinasabi mong 4,000 na tao ang invited sa inauguration mo. Kaya kung nandun man si Ramil Madriaga, dahil nga 4,000 na tao, kahit sino pwedeng magpunta. Pero dito sa harapan, ito yung 100 plus na mga VIP. Ayun o, makikita nyo dyan, may barikada. Screenshot nyo, i-zoom nyo, may barikada, hindi pwedeng pumasok. Yung mga VIP nandito, nandun naman yung mga taga Davao. Ngayon, nung gabi na, nung dinner na, dapat ipinakita mo Sara Duterte na pinapakain mo yung 4,000 na sinabi mo. Tama! Na invited sa inauguration mo. Hindi mo pinakita. Eto ngayon, kung hindi talagang kasama si Caramil Madriaga sa sa inauguration mo at nakinood lang siya, ang katabi po ni Caramil Madriaga ay si Cabsec. Cabsec. Alam nyo na yan kung sinong Cabsec ang sinasabi ko. Yan yung sinasabi ko na, hoy mga DDS vloggers, tanongin nyo kay Cabsec ang nag-form na maisog na si Cabsec Evasco. Cabsec Evasco, Cabinet Secretary Evasco. Kung sino sa buhay niya, si Ramil Madriaga. Ayan o, magkasama silang dalawa at diyan yung dinner. So, hindi mo pa rin siya kilala. No? Hindi mo pa rin kilala yung president ng isip na tumulong sa'yo nung eleksyon. Tsaka pinasalamatan mga kababayan ni Sara Duterte ang isip yung tumulong sa kanya para manalo nung 2022 presidential election. 'Di ba pinasalamatan ni Sara Duterte yung grupo ni Ramil Madriaga at alam ko naman nakilala niya si Ramil Madriaga kasi siya yung presidente ng isip mga kababayan na tumulong kay Sara Duterte. Dapat mo kasi talagang itanggi. 'Di ba? Dapat niyang i-deny na hindi niya kilala niya si Caramil Madriaga kasi maraming mabubuking. At Pasensya na kayo dun sa commercial mga kababayan may ilalabas pa ako. Hindi lang isang beses ka pumunta para kausapin si Tebes. Humanda ka sa akin, champurado. Di ba bukod kay Ramil Madriaga, maraming beses din pala mga kababayan na pumunta si Sara Duterte sa BJMP para kausapin si Arnie Tebes. Alam niyo mga kababayan kung grabe yung kay Madriaga, yung pagbisita ni Sara Duterte kay Madriaga, kung grabe yon, mas grabe kung malalaman ng taong bayan kung ano yung dahilan kung bakit binibisita ni Sara Duterte eto pong si Arnie Tebes na hindi man lang nakulong-kulong sa panahon ni Digong. Magtataka kayo kung bakit mga kababayan. Di ba yung mga tampalasan na sinasabi nila pinatumba daw nung panahon ni Duterte, ni Digong? Bakit yung totoong tampalasan na si Arnie Tebes hindi man lang naipatumba mga kababayan ni Duterte nung panahon po niya? Di ba kayo nagtataka mga kababayan? Sa dami ng nakuhang pera mga kababayan sa bahay ni Arnie Tebes, sa dami ng kaso nito pong si Arnie Tebes, bakit hindi po siya nagawang banggain ni Duterte dati? Di po ba? Kasi kung makikita nyo mga kababayan, sinasabi dito, hindi lang pala isang beses bumisita. Ito pong si Sara Duterte dito po kay Arnie Tebes. Ngayon, kung yan po ay i-reveal mga kababayan ni Pebbles, Kunanan, at ibubulgar niya ito po mga pagbisita ni Sara Duterte ito, sasabit dito mga kababayan yung paliwanag ni Secretary John Vic na nangumusta lang, nagkumustahan lang, nagkumustahan lang mga kababayan at yun lang
yung pinag-usapan ni Sara Duterte at ni Tevez. Diba? Bukod kay Ramil Madriaga, dinadalaw din pala ni Sara Duterte etong si Tevez. Ang tanong, ano ang dahilan? Vice President. So ngayon mga kababayan, ituloy pa natin. Ayan o, di ba nakita nyo kasama si Cabsec, Evasco, papasok dun sa dinner. Tapos meron pang invitation, tapos hindi niya daw kilala. Baka naman yung mga anak mo makalimutan mo na din ha kung ano mga pangalan. Pati yung asawa mo, si Mans na drug lord. Out! Alam mo, yung mga anak mo, lagyan mo ng ID. Baka makalimutan mo yung pangalan nila. Saka kung sino sila. Ha? Chururut tusa. Basag na naman si Champurado girl. Tuloy natin dito yan mga kababayan. Ayan. Tuloy natin yan. Dito sa hamon ni Pebbles kay Maharlika. Kasi, syempre, sukol na si Sara Duterte sa issue ni Ramil Madriaga. And then, nung sumabog pa yung pagbisita niya kay Arnie Tevez mga kababayan, mukhang nasasabit ang pangalan ni Vice President sa mga pinagagagawa ni Arnie Tevez. At kung ano yung dahilan, o malalim na dahilan kung bakit dinadalaw din ni Sara Duterte itong si Arnie Tevez bukod po dito kay Ramil Madriaga. So ngayon may bago silang pakulo. At pinalalabas nila, binabaligtad nila na ito pong si Pebbles ay inuutusan daw ni First Lady at ni Katrina Enrile para daw po dalawin etong si Madriaga at trabahuin etong si Madriaga laban po kay Sara Duterte. So ngayon pakinggan po natin ang sagot ni Pebbles mga kababayan. Sabi ni Maharlika, inuutusan daw ako ng First Lady at ni Ma'am Katrina Enrile na pumunta kay Ramil Madriaga. Kasi madalas daw ako nandun. Naka-login daw ako doon. Yung Vicente Cunanan, madalas daw doon. Sabi niya, ito basahin nga natin. Yung sabi ng kapitad nito na lahat na lang pinapatulan kahit wala siyang alam. Ayan. Ayon sa puting ahas, BJMP, bakit nasa logbook nyo si Vicente Cunanan at regular daw ha, na bumibisita kay Madriaga? Ano ang pinatatrabaho ni Katrina Ponce at ni Satanas sa kanya? Bakit regular ang dalaw kay Madriaga? Pokin ang ina mo kung wala kang alam. Yung puting ahas mong bobo na katulad mo, mag-research muna kayo ha. Palangga, pigilan mo ko sa puting ahas mo. Kailan pa naging regular yung 3 times? Yung first 2 times na dalaw ko, wala akong pakialam kay Sara. Yung mga magsasaka na ninakawan ng kaibigan mo na si Harry Roque na hindi kita maintindihan kung makabayan ka talaga at concern ka sa mahihirap at magsasaka, pero kaibigan mo yung magnanakaw, si Harry. Kasi malaki pala ang pakinabang mga kababayan ni Maharlika dito po kay Harry Roque. At siguro nakikinabang din etong si Maharlika sa Pogo mga kababayan nung kasagsagan, nakalakasan pa nitong Pogo. Kaya ganun na lang pala ang pagkampe ni Maharlika kay Harry Roque mga kababayan kasi malaki ang pakinabang niya dito po kay Harry Roque. Anyway, tuloy pa natin. Siyempre, sino ba naman ang utu-utu nakakampe doon sa mga magsasaka na wala namang mapapala? Di po ba? Kaya ganun na lamang katindi ang pagkampi ni Maharlika dito sa kampo ni Harry Roque kaysa kampihan yung mga kababayan po nating magsasaka. Kasi ang pananaw nga nila, wala naman silang mapapala doon po sa mga magsasaka. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, kaya po kasi bumibisita etong si Pebbles dito kay Ramil Madriaga, dahil nga nabanggit siya ng mga kababayan nating magsasaka na tinutulungan po mga kababayan ni Pebbles. Anyway, ituloy pa natin. Na illegal pogo, na parang hindi ka naman nakikinabang. Sabihin ko kaya naman, ayun din sa puting ahas ko. Na ang laki ng pakinabang mo. Diba? Siyempre, sasabihin mo din dyan sa akin, maglabas ako ng resibo. O, ganun din, diba? Alam mo, ang maganda dyan, mag-research ka. Umuwi ka ng Pinas. Hindi yung babanggitin mo yung pangalan ko, wala ka naman mailalab. Inahamon kita, mag-live tayo, Maharlika.
Hindi pwede sa akin yung mga tapang-tapangan mo. Mag-live tayo. Ang issue natin, yung sinasabi mo na inuutusan ako Nako. ni FL at ni Ma'am si Katrina Ponce Enrile na trabahuhin ko si Madriaga. Bobo. Magsama kayo ng puting ahas mo. Diyos ko, kilala mo ako, girl. Naging puting ahas mo din ako, di ba? Dahil alam ko naman sasabihin mo din yan. Oh! Tanga. Puting ahas your face. Hindi ka rin naman matalino. Bobo ka rin naman. Kaya pati si Sas inaaway ka na rin. Kasi masyado kang entitled. Tangina niyan. Nagmamalasakit sa Pilipinas sa mga mahihirap na kesyo ninanakawan daw ng mga politicians, ng mga bangag, ng mga magsasaka. Pero kaibigan niya si Roque, no? Oh, Maharlika, palag. Oh, kaya mo bang palagan itong hamon ni Pebbles, mga kababayan, na mag-debate sila at patunayan ni Maharlika na inuutusan ni FL at ni Katrina Enrile, ito pong si ni Ma'am Katrina Enrile, ito pong si Pebbles, na trabahuin na itong si Madriaga para lumaban dito kay Sara Duterte. O kakagating kaya ni Maharlika ito? Kasi pag hindi po pinatulan ni Maharlika ito, mga kababayan, ibig sabihin, fake news ka talaga, Maharlika. Okay, go. Ganda mo. Laki ng mukha mo. Oh, deal ha. Hinahamon kita, mag-live ka. Aakyat ako. Ang issue natin, pinapatrabaho sa akin ni FL, sa ni Katrina, si Ramil Madriaga. Yan ang issue natin ha. Patunayan mo. Mag-live tayo. Kapag natalo kita, uuwi ka ng Pilipinas. Pag natalo mo ko, papatay mo ko sa live. Papabaril ako sa ulo na pinapatrabaho sa akin si Ramil Madriaga ng First Lady at ni Ma'am si Katrina Enrile. Yan yung dialogue mo eh. Di ba? Magaling ka eh. Live tayo. Tara. Tapang ka? Tara, live tayo. Yun ang issue natin. Deal? Sabihan mo lang ako ha. Nakatakot sa'yo. Diyos ko, sino ka ba? Kala mo naman, hindi nakikinabang kay Harry Roque. Di ba? Kaya ganun na lamang ang pagtatanggol kay Harry Roque. Kasi mga kababayan, malaki ang pakinabang ni Hitad dyan. Diba? Kasi nakinabang din siguro yan nung panahon na tiba-tiba itong si Harry Roque sa issue ng maanumalyang pogo, mga kababayan. At kung ano-ano pa mga pinasok nitong si Roque nung siya ang nasa kapangyarihan ng mga panahon na yun. Biruin nyo, spokesperson lang yan ng dating administrasyon, pero sobrang laki ng iniyaman. Di po ba, mga kababayan? At ganun din katindi, nagiging proponent din ng mga proyekto galing po sa DPWH. Diba gaano kalaki si Roque nung panahon na yon? Kaya nga ako, kung talagang nagsasabi ng totoo si Maharlika, bakit hindi niya labanan itong si Pebbles, debate sila, patunayan niyang pinatrabaho talaga kay Pebbles ni First Lady at ni Ma'am Katrina Enrile, ito pong si Madriaga para lumaban kay Sara Duterte. Anyway, mga kababayan, kayo po, ano pa masasabi ninyo hingil po sa issue na yan? Sa tingin nyo, papatulang kaya ni Maharlika etong si Pebbles, mga kababayan? O magiging duwag na lang etong si Maharlika kasi fake news po talaga? So comment below na lamang po kung ano pa masasabi nyo hingil din po sa pagsoplak ni Pebbles, mga kababayan, muli kay Sara Duterte sa kasinungalingan po ni Sara Duterte at pinapakalat niya na hindi niya daw kilala eto pong si Ramil Madriaga, pero deep inside, kilala niya kasi nga kumpare niya, mga kababayan. Anyway, comment below na lamang po kung ano pa masasabi nyo, hingil po dyan.